Mr. Silent Channel. Kabanata 46-50, Teacher-Student. 0046. Nalaman mo na ba ang punto ng problema? Ano ang maganda sa ganyang klase ng plastic surgery na babae? Sigaw ni Mumumo. Tingnan mo, ayos lang. At saka, sinususurin ng Fox ang tatay mo. Bakit ka nauubusan? Tatakas ka sa bahay dahil lang dito. Napabuntong hininga si Yefan, talagang nasa gitna ng kaligayahan ng bata. Kaya't naglabas si Yefan ng 200 perang papel at sinampal ito sa harap ni Mumumo. Eto, isakay mo itong 200, magtaksi ka pa uwi, huwag ka nang tumambay sa labas. Matanda ka na, anong ginagawa mo at tumatakas sa bahay? Kung hindi lang binibigyan ka ng baon ng papa mo, matagal ka nang namatay sa gutom. Alam mo ba kapag nasa labas? Nagturo si Yefan ng ilang salita, pagkatapos ay tumayo at nagplanong umalis. Nagmamadaling isinilid ni Mumumo ang pera sa kanyang bag, ngunit hindi umalis, ngunit sumunod sa likod ni Yefan at sabik na tumingin sa kanya. Matapos sundan ng mahigit 100 metro, lumingon si Yefan at nagtanong, "Kaklase Mumumo, bakit mo ako sinusundan?" "Ayokong umuwi, hindi pa ako tinatawagan ng tatay ko hanggang ngayon, wala man lang siyang pakialam sa akin, ayoko nang bumalik." Ngumisi si Mumumo. Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak, kung gayon, hindi mahalaga kung sundan mo ako. Ikaw ang aking tagapagturo, at ang guro ay may pananagutan para sa mga mag-aaral. Tumakbo pasulong si Mumumo, hinawakan ang kamay ni Yefan at sinabing, "Yefan, napakagaling mong tamaan ang mga masasamang tao ngayon. Hindi ka ba marunong sa martial arts?" Oo, kaya ko pa namang supilan ng dragon ng 18 palad." Tuyong tumawa si Yefan, at pagkatapos ay bumantong hininga, "Babae, alam mong dalawa na ang aking tutor ay para lamang sa kaganhawahan. Paglabas-pasok sa iyong bahay, para malero mo ang pamagat ng laro para sa iyo, hindi mo talaga ako maiisip bilang isang guro." Matigas na sabi ni Mumumo, pero bored na bored ako sa bahay mag-isa. Naglalaro ako buong summer vacation. Napapagod na akong maglaro. Gusto ko lang makahanap ng makakasama ko. Napakamot ng ulo si Yefan, kung gusto mong may kasama ka, mahahanap mo ang iyong mga kaibigan at kaklase. Lagi kang may girlfriend o ano? Ano ang saya sa kanila? Bukod sa pakikipag-chat kay LV, ito ay Herme, o ito ay isang Korean star. Kapag weekdays, makakabili ka ng Zora at magpaganda, o maglaan ng ilang oras sa pagkuha ng daan-daang larawan at pumili ng isa na ipapadala sa moments mo. Sabi ko na haggard na ako, hindi ako makikipaglaro sa kanila kapag summer vacation, naiinis na sabi ni Mumumo. Hindi napigilan ni Yefan na matawa, "Ikaw babae, okay. Dahil sinabi mo iyon, pagkatapos ay dadalhin kita kung saan." Si Mumumo ay mukhang umaasam at nagtanong ng may maningning na mga mata, "Saan pupunta?" "Century Park. Balita ko may roller coaster doon, pero hindi pa ako nakakapunta doon. Gusto mo bang pumunta sa zoo para makakita ng mga panda?" Hulaan ni Yefan na siya ay lumabas. "Ayos lang sana ako pagbalik ko mamaya kaya napangiti ako ng misteryosong sabi, "Tara, punta muna tayo sa bangko para mag-withdraw ng pera." Sa isang tanong, sinundan ni Mumumo si Yefan sa malapit na bangko. Kinuha ni Yefan ang mahigit 20,000 yuan na cash sa kanyang savings card, at inilagay sa itim na bag ang mahigit 5,000 yuan na kanyang isinugol. Sumakay sa subway ang dalawa sa loob ng kalahating oras at lumabas sa istasyon malapit sa Forest Farm sa South District ng Huahay City. Sa wakas ay dumating sa lugar na sinabi ni Yefan, ang maliit na mukha ni Mumumo ay puno ng pagkabigo. Orphanage ni Ivy. Curious na tanong ni Mo, "Yefan, bakit mo ako dinala dito?" May bakas ng init sa mga mata ni Yefan, at bahagya siyang ngumiti, "Ito ang lugar na tinuluyan ko noong bata pa ako." Natigilan sandali si Mumumo bago humingi ng tawad, "Ulila ka ba?" Nagkibit-balikat si Yefan at hindi sinagot ang tanong, at pumasok sa pinto ng courtyard na pininturahan ng vermilion. Pagpasok pa lang sa malaking bakuran, maririnig mo na ang maraming bata na nagtatawanan at naglalaro. "Tito Yefan." Nang makita si Yefan, ilang mga bata na mukhang nasa elementarya pa lang ang bumati kay Yefan ng mga inosenteng ngiti. Parang dumating si Yefan, ang buong bakuran ay naging napakasigla. "Kuya Yefan, nandito ka ba?" Isang malinaw at kaaya-ayang boses ang nagmula sa gilid. Lumabas mula sa laundry room sa unang palapag ang isang batang babae na nakasuot ng puting striped tunic shirt at light-colored cropped denim pants. Ang batang babae ay may isang matangkad na figure na 1.7 metro, dalawang mahabang binti na may maislan na mga linya, at mga payat at puting guya, na parang maingat na inukit ng isang artista. Isang maselang at matikas na mukha, walang makeup, matangos na baba, matangos na ilong, manipis na kilay, maliliit na mapupulang labi, itim na buhok na nakatali lang, ngunit hindi maipaliwanag na natural at sariwa. Napangiti si Yefan, "Yuner, saan ka naglalaba? Huwag kang masyadong mapagod." "Hindi." Ngunit napabulala si Mumumo sa likod niya. "Mr. Do, bakit ka nandito?" Nagulat din si Do Yuner na pakurap siya, "Estudyante Mumumo, kilala mo ba si Kuya Yefan?" Lumingalinga si Yefan at pagkatapos ay naalala na ang full-time na trabaho ni Do Yuner ay isang guro ng wika sa Huahay No.
isang high school, at nagkataon na si Momomo ay isang estudyante din doon. Sa hindi inaasahan, magkakilala pa rin ang dalawa. Maikli itong ipinaliwanag ni Ye Fan, at napagtanto ni Du Yunner na nagkita ang dalawa sa pamamagitan ng mga laro, at wala siyang masyadong alam tungkol sa kanila, kaya wala siyang masyadong pakialam. Ibinigay ni Ye Fan ang itim na bag kay Du Yunner. Yunner, bago pa malaman ng Dean, kunin ang pera at sabihin sa Dean na ito ay isang donor na hindi pinangalanan, upang mailigtas siya sa pagpunta sa akin upang bayaran ang pera, na magiging mahirap. Hinawakan ni Du Yunner ang mabigat na bag at masuyong tumingin sa lalaki. Brother Ye Fan, nagsusumikap ka ng gusto para kumita sa labas, kaya bakit hindi ka bumili ng para sa iyong sarili? Ngayon ang kalagayan ng pamumuhay ng mga bata ay mas maganda kaysa dati. Hindi ako nagkukulang ng pera para gastusin, itago mo lang ito, masaya akong gastusin ang perang ito, nakangiting sabi ni Ye Fan. Tila nasanay na si Du Yunner sa mga bagay na ito, at tumango, bueno, magsisimula ang paaralan sa susunod na buwan, at ang pera ay maaaring makatulong sa ilang mga bata na bumili ng stationery at mga bagong libro. Si Momomo, na nasa tabi niya, ay lalong namangha. Hindi niya akalain na si Ye Fan, na kuripot, ay talagang ibibigay ang kanyang pera sa orphanage. Nang makita silang dalawa na magiliw na nag-uusap, hindi napigilan ni Momomo na magtanong sa mahinang boses, Mr. Do, ano ang relasyon ninyo ni Ye Fan? Ang maaliwalas na mga mata ni Du Yunner ay kumislap ng nostalgia, at ngumiti siya, pareho kaming ulila ni Brother Ye Fan, dito kami nagkita noong bata pa kami, at bagamat ampon si Brother Ye Fan, bumalik siya dito 2 taon na ang nakakaraan, at muli kaming nagkita. Oh, mga childhood sweetheart kayo. Pinalakpak ni Momomo ang kanyang mga kamay at sinabi. Namula ang magandang mukha ni Du Yunner, ngunit hindi niya ito itinanggi. Girl, kailangan mong mag-aral ng mabuti kasama ang iyong guro na si Do. Karaniwan siyang nagtatrabaho, at tumatakbo din siya dito kapag weekend para alagaan ang mga bata, parangalan ng Dean na nagpalaki sa kanyang kabaitan, at ikinukumpara ang iyong sarili, sabi ni Ye Fan na may makitid ng ngiti. Napangiti si Momomo, Ye Fan, huwag mong sabihin ang mga bagay na ito sa harap ng aking guro, nakakahiya. Naguguluhan si Du Yunner, hindi naiintindihan ang nangyari sa estudyante, at nagtanong, ano ang nangyari? Kabanata 0047 Teacher Ye. 0047. Ang babaeng ito ay tumakas sa bahay, sasabihin mo na walang muwang o hindi. Umiling si Ye Fan. Hoy! Huwag mong sabihin. Ye Fan, nakakainis ka. Nag-aalalang sigaw ni Momomo. Natarante si Du Yunner, at pagkatapos marinig ang paliwanag ni Ye Fan, hindi niya napigil ang sumimangot at sinabing, Momomo, hindi ba nangako ka sa guro na gagawa ka ng mga lesson sa summer vacation? Bakit galit ka pa rin sa bata? 3rd year high school ka na sa susunod na semestre. Ngayon, kung patuloy kang magbibilang sa buong klase tulad nito, hindi ka na magkakaroon ng kolehiyo sa hinaharap. Nang marinig ito ni Ye Fan, hindi niya napigil ang matawa, ano? Ang babaeng ito pala ay may napakahinang pagganap sa akademiko. Haha, oo, marunong akong maglaro araw-araw. Maaari ka bang gumaling? Haha, huwag kang ang tumawa. Di ka ba nag-college? Bakit mo ako tinatawanan? Napakainit ng mukha ni Momomo na malapit na siyang umiyak. Ang aking guro, ito ay nakakahiya. Sa kabutihang palad, hindi naisip ni Du Yunner na turuan ang mga mag-aaral, kaya nilingon niya si Ye Fan at sinabing, siya nga pala, Kuya Ye Fan, dumating ka sa tamang oras. Iniisip ko pa rin kung darating ka ngayon. Ano, may nangyari sa orphanage? Nagmamadaling tanong ni Ye Fan. Napangiti si Du Yunner at umiling, hindi, si Brother Song ang nag-imbita sa mga kasama natin mula sa orphanage, minsan bawat 6 na buwan, nakalimutan mo na ba? Gusto mo bang sumama sa akin? Kumurap si Ye Fan at sisigot na sana, ngunit si Du Yunner ay abala muli. Sinabi niya, sa huling 2 beses na part-timer ka, at hindi ka pumunta doon. Ilang tao ang nagtanong tungkol sa iyo. Hindi mapigilan ni Ye Fan na ngumiti, hindi ko sinabing hindi ako makakapunta, pero hindi ako tinawagan ni Song Xinghe, kaya pwede ba akong pumunta? Si Song Xinghe ay kapareha rin ni Ye Fan at Du Yunner noong sila ay nasa orphanage. Mas matanda siya sa kanila ng 2 taon. Siya ang itinuturing na pinaka-promising sa mga batang lumabas ng ampunan. Matapos dalhin sa ibang bansa ng kanyang mga adopted parents, bumalik siya mula sa kanyang pag-aaral at nagtatag ng isang biotechnology company. Siya ay isang kilalang kabataang talento sa Huahay City. Narinig niya na malapit ng mag-public ang kumpanya, at ang kanyang net worth ay higit sa 1 bilyon. Sa 2 taon mula nang bumalik si Ye Fan, marami na siyang narinig tungkol kay Song Xinghe. Si Song Xinghe ang nag-imbite sa kanyang mga kaibigan mula sa orphanage na maghapunan ng magkasama. Isang matamis na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Du Yunner, syempre ayos lang, gaya ng party natin dati, hindi niya tatawagan lahat. Basta partner siya ng orphanage, siguradong tatanggapin kanya, and it was pretty good when I was a kid. Sa susunod na Miyerkules ng gabi, Kuya Ye Fan, libre ka ba? Nag-isip sandali si Ye Fan, kung gabi, ayos lang. Okay. Iyon na, tila gamaan ang pakiramdam ni Du Yunner, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa.
Humajijag si Mumumo sa gilid at nagtanong, Mr. Do, kung napakaraming kasama sa orphanage ang pupunta, hindi mo na kailangang hilahin si Yefan, gusto mo ba siya? Sa sandaling lumabas ang tanong na ito, kaagad si Do Yuner, namula ang buong mukha niya, at natarante siya at hindi alam kung paano ito ipapaliwanag. Muling hinawakan ni Yefan ang tenga ni Mumumo, You little girl, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sobrang close tayo, anong kakaiba sa pagyaya niyang samahan kita? Oh, sobrang sakit. Yefan, nagkamali ako, hindi ako magsasalita ng kalokohan. Pagmamakaawa ni Mumumo. Noon lang binitawan ni Yefan ang kanyang kamay, hindi nakakagulat na hindi siya marunong magbasa ng may napakaraming magulo na iniisip sa kanyang isipan. Galit na tinakpan ni Mumumo ang kanyang maapoy na pulang tainga at nagreklamo, ganito ba ang pakikitungo mo sa mga magagandang babae, wala kang awa kay Xiang Xiyo. Palagay ko rin, hindi katakataka na gusto ka ni Teacher Do. Pinagmasdan ni Do Yuner ang dalawang nag-aaway, at tinakpan ang kanyang bibig ng isang, pudshi, na ngiti, na nalutas ang kahihiyan. Sa oras na ito, isang medyo bloated na babae na mukhang nasa 50 anyos na ang lumabas sa isang silid. Ito ay si Li Shuhua, ang direktor ng Institute ng Welfare. Magiliw nang umiti ang matandang din at sinabing, narito si Yefan. Oh, at isang batang babae, girlfriend mo ba iyon? Dahil dito ay namula si Mumumo, at mabilis na ipinaliwanag ni Do Yuner, President, isa ito sa mga estudyante ko, at kaka-high school lang niya. Dean. Bulalas ni Lee, ngayon ang mga bata ay kumakain ng maayos, hindi ko talaga makita na ang gayong malaking babae ay nasa high school lamang. Tumawa si Yefan, tumingin sa burol na sinimulang hubugin ni Mumumo, at tumango, President, sinabi ng babaeng ito na gusto niyang pumunta sa aming orphanage, para tanggapin mo siya. Ano? Samilong ka sa amin. Si Li Shuhua ay mukhang naguguluhan. Naliligaw din si Mumumo, hindi alam kung ano ang ibig sabihin ni Yefan. Oo, nakipag-away siya sa kanyang ama at tumakas sa bahay. Ngayon ay wala na siyang ama o ina. Kung kailangan niyang sumunod sa akin, dadalhin ko siya dito. Mataimtim na sabi ni Yefan, at commandant kay Dean Lee. Naunawaan ni Li Shuhua, ngumiti ng may pag-iisip, at kumaway kay Mumumo, dahil ito ang kaso, maliit na babae, halika, ihahatid kita sa mga formalidad, magiging bata ka narito mula ngayon. Anong procedures ang gagawin mo? Nagulat si Mumumo at sinigawan si Yefan, hindi mo ako ibebenta. Ikinalat ni Yefan ang kanyang mga kamay, ayaw mong umuwi, at ikaw nauubusan na ako ng pera, kumakain at umiinom sa orphanage, at may matutuluyan pa, ay mas mabuti pa kaysa gumala sa labas, tama. Hindi nakaimik si Mumumo at mariing umiling, ako. Kanina lang ako nagsasalita, ako balik na tayo, malamang nag-aalala si tatay sa akin. Hoy, hindi ka pa tinatawagan ng papa mo hanggang ngayon, siguradong ayaw na niya sa anak mo, sabi ni Yefan. Hindi yun. Ilang beses siyang tumawag, pero hindi ko sinasagot. Nang bumagsak ang mga salita, napagtanto ni Mumumo na nalampasan niya ang punto, at dali-dali niyang tinakpan ang kanyang bibig, ang kanyang malalaking mata ay puno ng duwag. Napabuntong hininga si Yefan sa ekspresyong matagal na niyang inaasahan, sa wakas ay nasabi ko na. Hindi ko pa rin mahulaan ang iyong munting pag-iisip. Kung alam mong nag-aalala ang tatay mo sa iyo, huwag mong paakitin ang prinsesa. Alam mo ba kung paano ang bawat bata dito ay sabik na magkaroon ng ama at tawagin sila? Itinuro ni Yefan ang mga taong naglalaro sa labas. Sabi ng ulila, hindi man lang nila masagot ang tawag ng magulang, at ikaw, kapag tumawag ka, hindi mo pa rin sinasagot, bato ba ang puso mo? Natigilan si Mumumo sa lugar, isang uri ng kahihiyan at pagsisisi sa sarili ang kumalat sa kanyang puso. Dean. Magiliw nang umiti sina Lee at Do Yuner at tumingin sa kanila. Yuner, pasakayin mo siya ng taxi at hayaan itong bumalik ang babae ng may pagmuni-muni, sabi ni Yefan. Tumango si Do Yuner, kinuha ang kanyang mobile phone at nagsimulang sumakay ng taxi, sinabi niya ng may emosyon, Brother Yefan, kung wala kang diploma, gusto ko talagang irekomenda na maging guro ka sa mga pinuno ng paaralan, maaari ba? Talagang alam niya kung paano magturo sa mga estudyante. Naglabas si Yefan ng sigarilyo at sinindihan ito para sa sarili, kalimutan mo na, bawal ang paninigarilyo sa paaralan, hindi ako makatiis. Bata, natatawang saway ni Dean Lee. Maya-maya, may dumating na taxi sa gate ng orphanage. Mukhang marami rin ang naintindihan ni Mumumo sa oras na ito, nagpout, at sabik na sinabi, Yefan, nagsinungaling ako sa iyo ngayon. Kasalanan ko, magpapatuloy ka pa ba sa pagiging tutor ko sa hinaharap? Ngumisi si Yefan at sinabing, basta magbabayad ako ng tuition, talagang papayag ako. Bakas sa mukha ni Mumumo ang saya at tumango, oo. Sabi nga, uuwi muna ako. Matapos magsalita ay mabilis na tumakbo palabas ang dalaga, sabay kuha ng kanyang cellphone at nagsimulang tumawag sa bahay. Pagkatapos, paglutas ng maliit na buntot ni Mumumo, naramdaman ni Yefan na oras na para tumawag sa telepono at magtanong tungkol sa sitwasyon ni Su Qingzhou. Gayunpaman, nang tumawag si Yefan, agad na ibinaba ni Su Qingzhou ang tawag, at hindi man lang sinagot. Kabanata 0048 Fashion Master
Biglang ngumiti si Yefan ng mapait, masama, nagalit ulit siya sa kasintahan ng kanyang amo, at sinisi niya ang maliit na magulo na si Mumumo. Kuya Yefan, anong problema? Nag-aalalang tanong ni Du Yuner. Ah, Yuner, din, alis na muna ako. Nagalit sa akin ang boss ng kumpanya natin, kailangan ko na itong patahimikin. Kumpanya, nakahanap ka ba ng trabaho? Walang part-time na trabaho. Masayang tanong ni Din Lee. It's not. Anyway, pag-uusapan natin yan mamaya. Nahiyang ngumiti si Yefan, iwinagayway ang kanyang kamay, at tumakbo palabas ng orphanage. Nang makitang mabilis na tumakas si Yefan, nagreklamo si Din Lee, kagagaling lang at umalis ang batang ito, at hindi siya kumain ng tanghalian. Ngumiti si Du Yuner at sinabi, President, baka nagmamadali talaga si Brother Yefan. Sa wakas ay mayroon na siyang mas matatag na trabaho. Dapat tayong maging masaya para sa kanya. Nakangiting sabi ni Lee Shuhua, Yuner, naghahanap ng trabaho si Yefan. Kailan kayo opisyal na magkakasama? President, hinihintay ko ang alak ng kasal mo. Oh, ano ang sinasabi mo, Din? Kami. Magkapatid lang kami. Nahihiyang ibinaba ni Du Yuner ang kanyang ulo. Lumaki ako na pinapanood kita, at bata ka pa gusto mo si Yefan. Matagal ko na itong nakita. Mahigit 10 taon nang wala ang batang iyon, pero ngayon gusto mo pa rin siya. Hindi ito ordinaryong pakiramdam. Bagamat walang pera si Yefan, wala akong gaanong katayuan, ngunit talagang maaasahan ko ito, kaya ako, ang matandang babae, ay sumusuporta din sa iyo, sabi ni Din Lee. Itinikom ni Du Yuner ang kanyang manipis na labi, ang kanyang mukha ay namumula, at bamulong, Brother Yefan. Hindi mo naman ako gusto. Silly girl, paanong hindi ka magugustuhan ng isang lalaki? You look so good looking, more than a star. Beautiful. Ang susi ay mayroon kang isang mas mahusay na puso, kung hindi, maaaring itago ito ni Yefan sa akin at ibigay na lang sa iyo ang donasyon. Napakagaan din niya sa iyo. Sabi ni Din Lee. Nagulat si Du Yuner, kaya Din, ikaw. Alam mo. Hoy, kayong dalawang hanggal na bata, sa tingin mo ba ay nabuhay ako ng ilang dekada ng mas mahaba kaysa sa iyo, Din, para sa wala. Inabot ni Din Lee at magiliw na hinawakan ang maliit na mukha ni Du Yuner, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palayo. Naalala ni Yefan na noong tumawag si Su Qingzu noon, ang Hilton Hotel ay nabanggit sa telepono. Buti na lang at kalahating oras lang ang layo mula sa hotel hanggang sa orphanage sa subway, na hindi naman masyadong malayo. Pagdating niya sa parking lot sa labas ng main entrance ng hotel, nakita niya ang isang itim na Lexus LX 570, na kotse ni Su Qingzu. Mukhang walang balak ang babae na tawagan siya kaya siya na lang ang nagmaneho ng sasakyan. Ngunit ang ikinabahala ni Yefan ay ang hotel ay may higit sa 50 palapag, at hindi niya maisip kung saang palapag naruroon sina Su Qingzu at Chenya, nang makitang si Mr. Fellini iyon. Habang nag-aalangan si Yefan na magtanong sa front desk ng hotel, nalaman niyang may dalawang figure na nakaupo sa kafe sa unang palapag. Sila ay sina Su Qingzu at Chenya. Nagmamadaling tumakbo si Yefan at masayang sinabi, President Su, Assistant Chen, bakit nandito kayong lahat? Hintayin mo ako. Napakunot ang noo ni Su Qingzu nang makita si Yefan, iniisip kung paano pa napupunta rito ang lalaking ito, malamig niyang ininom ang kanyang kape nang nakayuko, hindi siya pinansin. Galit na galit ako sa kanya nung umaga, paano ko siya mapapatawad ng ganun kadali? Hindi nasisiyahang sinabi ni Chenya, hiniling ka ni Mr. Su na maging isang tagasalin, ngunit ikaw ay tumatakbong mag-isa. Hindi ka kailangan para sa trabahong ito, kaya tayo na. Huwag, hindi ako pupunta dito. Malamang hindi mo pa nakikita si Mr. Fellini, nakangiting sabi ni Yefan. Malamig na sumangot si Chenya, maaari naming makipag-usap kay G. Fellini sa Ingles, kahit na wala ka. At, sa pananamit mo lang, kapag nakikita mo ang sinumang VIP, maliwanag na nandito ka para manggulo. Tiningnan ni Yefan ang kanyang mga damit na pantalon, na may walang magawang tingin sa kanyang mukha, bakit mo pa nasabi iyan, sa palagay ko ay masarap akong manamit. Iyan ang iniisip mo. Kailangan mo ng mas maraming lupa at mas maraming lupa. Nabubuhay ka ba sa huling siglo? Sarkastikong sabi ni Chenya. Retro style din yan, sikat. Seryosong paliwanag ni Yefan. Nagtatalo ka pa rin. Ikaw. Magsasalita pa sana si Chenya, ngunit biglang may nakita siyang lumabas mula sa elevator sa hindi kalayuan. President Su. Bumaba na si Mr. Fellini at ang kanyang partido. Nagmamadaling sabi ni Chenya. Nang marinig ito ni Su Qingzu, agad niyang ibinaba ang kanyang kape, tumayo, at naghanda upang pumunta. Ngunit biglang may naalala, lumingon siya at malamig na sinabi kay Yefan, huwag kang sumunod, manatili rito o dumiretso. Si Yefan ay medyo naagrabyado, hindi ba siya basta-basta nagbihis, dahil sa sobrang pagkasuklim. Ngunit makikita na si Su Qingzu ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa pagpupulong na ito at ayaw niyang gumawa ng anumang mga pagkukulang, kaya't si Yefan ay kailangang umupo doon ng tahimik. Hindi nagtagal, dumating sina Su Qingzu at Chenya kay Fellini at sa iba pa.
Si Fellaini ay isang matangkad at payat na puting lalaki na may buhok na chestnut na nakatali sa isang malaking nakapusod, at isang asul at pulang suit na may offbeat cut, isang puting kamisete na may floral collar, maong sa ibaba, at isang pares ng itim na leather na tsinelas. Ang ganitong uri ng taong naglalakad sa kalsada ay maaaring baliw o artista. Malinaw na si Fellaini ang huli, tulad ng makikita mula sa relo ng Patek Philippe na nagkakahalaga ng daan-daang libo sa kanyang kamay. Oh, ikaw pala Miss Su, pasensya na, nagpahinga ako sa hotel at pinaghintay ka ng matagal. Si Fellaini ay mukhang masigasig at nakipagkamay kay Su Qingzhou. Si Su Qingzhou ay nagpakita rin ng isang mahinang ngiti. Bagamat ito ay hindi masyadong masigasig, ito ay napakabihirang para sa isang malamig na babae. Mahigit sa 10 oras na nasa eroplano si Mr. Fellaini, at oras na para magpahinga. Matagal ko nang inaabangan ang pagpupulong na ito. Tanghal iyan na. Nag-book ako ng magandang restaurant. Bakit hindi tayo kumain at magkwentuhan? Sinabi ni Su Qingzhou sa karaniwang Ingles. Tumingin si Fellaini sa kanyang relo at sinabing, kumain na ako sa eroplano, kaya hindi ko na kailangan ng tanghalian. Bibisita ako sa aming branch sa hapon. Kailangan kong lumipad pabalik sa Paris, kaya napakahigpit ng schedule. Hindi inaasahan ni Su Qingzhou at Chenya na si Fellaini ay nanatili lamang ng ganoon kaikling panahon, ngunit ito ay naiintindihan. Pagkatapos ng lahat, isang internasyonal na luho tulad niya ang creative director ng isang malaking pangalan ay nangangailangan ng maraming oras para lamang magpatakbo ng lahat ng uri ng malalaking linggo ng fashion, at kailangan niyang maglaan ng oras upang gawin ang kanyang sariling disenyo. Ang oras ay likas na napakahalaga. Pagiging nakakapag-appointment para sa naturang pagpupulong ay napaka-face saving na, pagkatapos ng lahat, mga tao hindi kailanman nagkukulang ng mga kumpanyang nagkukusa na humingi ng kooperasyon. Dahil ito ang kaso, bakit hindi tayo maghanap ng ibang lugar at direktang putulin ang paksa ng pagtutulungan? Nakangiting tanong ni Chenya. Casual na sumang-ayon si Fellaini, kaliwat kanan ang tingin, biglang, parang may nakita at kumaway papunta sa pinto. Hi! Miss Lu, nandito na ako, halika dito. Nang marinig ang bati ni Fellaini, sina Su Qingzhou at Chenya ay parehong sumimangot at tumingin sa likod. Chapter 0049 Malayo ka. 0049. Nakita ko ang isang babae na nakasuot ng itim na deep-neck na tunika, isang leopard print na masikip na mahabang palda, at isang pares ng itim na high-heeled na leather boots, na may matingkad na make-up at may kumpiyansang ngiti, na naglalakad patungo sa hotel. Ang damit ng babaeng ito ay avant-garde, kahit na medyo exaggerated, ngunit ang kanyang mas madidilim na facial features at European-style make-up ay nagpapalabas sa damit na ito ng kakaibang wildness at grace, na medyo kaakit-akit. Lu Jingger. Isang pag-aalala ang sumilay sa mga mata ni Su Qingzhou. Nang makita si Su Qingzhou, ang babae ay ngumiti ng may pagmamalaki. Su Qingzhou, gusto mo ba talagang pumunta at pag-usapan ang pakikipagtulungan kay Fellaini? Sayang, baka madismaya ka. Nagtataka na nagtanong si Fellaini, bakit, Miss Su, magkakilala kayo ni Miss Lu? Oo, dati kaming high school alumni, ngunit pagkatapos ay pumunta ako sa Magnesia, at ang aming pamilyang Lu at ang kanilang Jinxiu ay mga kakompetensya. Kaya ang aming relasyon, alam mo na. Napakurap si Lu Jingger. Biglang tumanggaw si Fellaini, dahil kilala natin ang isa't isa, pag-usapan natin ang tungkol sa pagtutulungan. Nagkataon na may coffee shop dito, kaya hindi na natin kailangang lumipat ng lugar. Magkape tayo at pag-usapan kung ano ang nasa isip niyong dalawa. Pagkatapos magsalita, si Fellaini at ang kanyang assistant ay tumakbong mag-isa sa kafe, at natural na sumunod sina Su Qingzhou at Lu Jingger. Hindi nang ahas si Ye Fan na kumustahin si Su Qingzhou nang makita niyang paparating na ang grupo, kaya tahimik lang siyang umupo doon at manood. Sa katunayan, sina Su Qingzhou at Chenya ay wala nang pakialam kay Ye Fan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napatay si Cheng Yaojin sa kalagitnaan. Bagamat galit si Su Qingzhou, kaya lang niyang harapin ang hamon. Ang pamilyang Lu ay isa sa malalaking pamilya sa Huahai City. Dalubhasa sila sa ahensya ng mga high-end na brand. Mayroon silang mga espesyal na tindahan sa maraming malalaking department store. Bagamat mas mababa ang kanilang mga asset kaysa sa Splendid, mas profesional sila kaysa sa Splendid sa sektor ng luxury goods. Kaya lang ay walang ibinunyag na chismis ang pamilya Lu noon na darating sila para makipagkumpetensya para sa kooperasyon ng L Group. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang bumalik sa China ang pinakamatandang binibini na si Lu Jingger, na nag-aaral sa Magnesium Country. Nag-aral daw ng design si Levi Jingger sa Magnesium at nakagawa na ng pangalan. Marami siyang kakilala sa fashion circle. Sa pagkakataong ito, bumalik siya sa China para makuha ang kooperasyon ng L Group para sa kanyang pamilya. Obviously, siya ay dumating na handang-handa. Nakaupo na ang tatlong party at umorder ng ilang inumin. Ang mga mata ni Su Qingzhou at Lu Jingger ay puno ng tit for tat. Sinabi ni Su Qingzhou, Mr. Fellaini, gumawa kami ng appointment para makipagkita at sumali sa kinatawan ng pamilya Lu, natatakot ako na hindi ito nararapat. Hindi alam ni Fellaini kung saan kukuha ng tubo, sinindihan ito, huminga, at bahagyang ngumiti, Miss Su, huwag kang mag-alala, nakilala ko si Miss Lu minsan sa New York Fashion Week.
Alam kong siya ay Huahay City. Ang anak na babae ng Lu Group ay maaari ding makipag-usap tungkol sa kooperasyon. Wala akong malalim na pagkakaibigan sa kanya. Sa makatuwid, hanggat ang dalawa sa kanila ay naglalagay ng sapat na mga opinyon at kondisyon upang maakit ako, pipiliin ko ang notarismo kung aling partido ang makikipagtulungan. Haha, Su Qingzhou, natatakot ka ba? Oo, ang pamilya naming Lo ang unang naging luxury agent sa Huahay. Sa malalim na karanasan at profesionalismo, ito ay ganap na naiiba sa mga upstart tulad mo Jinxiu na ginagawa ang lahat sa gulo, biro ni Lu Jinger. Walang ano-anong sinabi ni Su Qingzhou, ang pagiging senior ay hindi nangangahulugang lakas. Ang iyong pamilyang Lu ay naabutan ng aming splendid brother 10 taon na ang nakararaan. Gusto ng Eld Group na magkaroon ng powerhouse sa hinaharap bilang partner, hindi isang mahirap na aristokrata. Hinaplos ni Lu Jinger ang kanyang buhok na may hitsura ng panghahamak, desolation. Saan mo ito nakita? Sa tingin mo ba na ang blind expansion ay ang malakas? Iginagalang namin ang fashion, innovation, at tradisyon. Ang dumadaloy sa aming pamilyang Lu ay maharlika. Siyempre, imposibleng hawakan ang lahat ng mga industriya, hindi pera ang layunin na hinahabol natin, ang ginagawa natin ay kultura, naiintindihan mo. Ang dalawa ang gumagamit ng English, kaya napakalinaw din ni Fellaini sa kanilang pinag-uusapan. Nilalaman. Malinaw na pinahahalagahan ni Fellaini ang pahayag ni Lu Jinger at tumango, oo, ang aming Eld Group ay hindi kailanman pumipili ng mga kasosyo batay sa mga asset at presyo ng stock. Siyempre, ang lakas ng ekonomiya ay isang aspeto, ngunit kung mauunawaan natin ang ating kultura at maipalaganap ang ating mga ideya ang pinakamahalaga sa atin. Medyo nagalit si Su Qingzhou sa mga biglaang pagsulpot ni Lu Jinger, ngunit kumalma siya sa lalong madaling panahon at sinabing, Mr. Fellaini, inaamin ko na medyo mas propesyonal ang pamilya Lo. Ngunit mayroon kaming sapat na sinseridad at kumpiyansa upang gawing mas mabilis na umunlad ang iyong kumpanya sa Xia Kingdom. Kumunot ang noo ni Fellaini, kumuha ng sigarilyo, at iniluwa. Miss Su, patawarin mo ako. Sa totoo lang, sinisiyasat ko ang ilan sa iyong impormasyon, at lubos kitang nirerespeto dahil isa ka sa pinakamatalinong tao sa mundo, at miyembro ka ng Baoji Club, na kamangha-mangha. Gayunpaman, nalaman ko rin na sa iyong mundo, ang paggawa ng pera, pagpapalawak, at patuloy na paggawa ng pera ang pangunahing prioridad sa iyong diskarte sa negosyo. Si Su Qingzhou ay bahagyang natigilan, at kasabay nito ay may ilang masamang premonition sa kanyang puso. Patuloy ni Lenny, tulad ng sinabi ko kanina, ang kailangan natin ay isang kasosyo na nakakaunawa sa ating kultura at nagpapalaganap ng ating kultura. Ang ibinebenta namin ay hindi isang simpleng produkto, ngunit isang konsepto, isang serbisyo, at isang pagtugis ng kultura ng fashion ng tao. Pinisil ni Su Qingzhou ang bahagyang sulok ng kanyang palda gamit ang kanyang simpleng kamay, at sinabing, Mr. Fellaini, naiintindihan ko ang sinasabi mo, hindi ako makikialam sa plano ng produkto ng iyong kumpanya, gusto ko lang sabihin na mayroon kaming kakayahan na gumawa ng mga produkto ng iyong kumpanya na mas maraming mamimili. Muling napabuntong hininga si Fellaini at umiling matapos itong marinig. Ilang beses na tumawa si Lu Jinger at nanunuya, ang Nouveau-riche ay isang Nouveau-riche. Ho, Su Qingzhou, hindi mo ba naiintindihan? Si Mr. Fellaini ay naghahanap ng mga kasosyo, hindi nagbebenta, hindi distributor. Kung ikaw, bilang kasosyo, ay walang pakialam sa kanyang mga produkto at tanging kung paano ibenta ang mga produkto, paano ka matatawag na kasosyo? Ang isang tunay na kasosyo ay dapat nakasangkot sa lahat ng mga produkto ng Eld Group, mula sa mga konsepto ng disenyo, mga sketch ng disenyo, hanggang sa pagpili ng mga tela at mga lokasyon ng produksyon sa panahon ng produksyon, lahat ay dapat isaalang-alang. Sa pamamagitan lamang ng tunay na pag-unawa sa kultural na pamana ng produkto maaari nating tunay na maipalaganap ang kultura ng Eld Group sa mga respetadong customer. Makinig, hindi ito consumer, ngunit customer. Pagkarinig nito, nagpakita ng kagalakan si Fellaini sa kanyang mukha, tumango at sinabing, oo, tama si Miss Lu, siya nga ay isang talentadong babae na nagtapos sa Magnesium Parsons School of Design, at ang pagsusuri ay lubos na masinsinan. Ako yan ang ibig mong sabihin. Ngumiti si Lu Jinger at tumango, ipinakita ang kanyang kagandahang loob, at pagkatapos ay malamig na sinabi kay Su Qingzhou sa Chinese, Su Qingzhou, aminin mo lang ang pagkatalo, bumili at magbenta ng lupa, mag-isip-isip sa mga stock, at magbukas ng pabrika ang dapat mong gawin. Oo, ang palasyo ng fashion, ang mundo ng maharlika, napakalayo mo. Nanatiling tahimik si Su Qingzhou, mahigpit na ibinuka ang kanyang mapupulang labi, habang ang mukha ni Chenya ay namutla sa galit. May tapang ang kabanata 0050. 0050. Humingi ng tawad ang sinabi ni Fellaini, Miss Su, baka may mga pagkakaiba tayo sa pilosopiya ng pag-unlad ng kumpanya. Natatakot ako na hindi tayo magkakaroon ng pagkakataong makipagtulungan sa pagkakataong ito. Paano ito magiging posible? Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Chenya, nakiusap siya, Mr. Fellaini, naghahanda kaming makipagkita sa iyo, at nag-compile ng isang kumpletong hanay ng mga plano sa pakikipagtulungan.
Hindi mo pa nakikita ang plano ng pakikipagtulungan, ngunit tinanggihan ito dahil sa ilang mga nakaistilong opinyon. Kami, napaka-unfair nito. Sinabi ni Lu Jinger ng masama, isa kang katulong, turn mo na bang magsalita? Lumapit si Su Qingzhou upang pigilan si Chen Ya, umiling at sinabing, kalimutan mo na ito, Chen Ya, Mr. Fellaini. Tama ka, wala talaga akong alam tungkol sa luho at fashion, ito ay dahil hindi ako handa. Mr. Su, hindi ka fashion creative director, hindi ka rin nag-aaral ng design, paano kita masisisi? Walang kwenta si Chen Ya para sa kanyang amo. Tila napahiya rin si Fellaini, nag-isip sandali, at nagsabi, well, I see Miss Su and Miss Lu, they are both very well dressed today, can you tell me why they wearing this dress? Gusto kong marinig ang higit pa, kung ano ang nararamdaman yung dalawa tungkol sa iyong mga damit sa iyong buhay, at pagkatapos ay isipin ito. Malinaw, gusto rin niyang bigyan ng isa pang pagkakataon si Su Qingzhou, at ayaw niyang maging masyadong hindi makatao. Siyempre, tumayo muna si Lu Jinger, tumalikod, at kumpiyansa ng umiti, dapat makita ni Mr. Fellaini na ito ang pinakabagong season ng mga damit na Jean-Louis Shelley, tama ba? Tumango si Fellaini at ngumiti para ipakita na alam niya. Ang Louis Shelley ay isang world-class na haute couture brand sa enamel, na may higit sa 2,000 celebrity na customer lamang. Ang custom-made haute couture dresses ay karaniwang nagkakahalaga sa pagitan ng 10,000 euro at milyon-milyong euro. Mukhang random ang mga gawang ito, ngunit ipinapakita nila ang katapangan ng taga-disenyo, at ang balangkas ng kurbo ng babae ay puno ng flexibility at kagandahan. Ang estilo ng Balkans ay matapang na ginamit sa pananahi, at pagkatapos ay ang sinturon ng mga geometric na figure ay ginagamit bilang mga accessories, na nagha-highlight ng isang voluptuous at wild character, na naaayon sa futuristic dreamy color ni Louis Shelley. Siyempre, ang damit na ito ay ganap na tumutugma sa aking ugali, kaya pinili ko ito. Pagkatapos magsalita ni Lu Jinger, maganda siyang umupo, humigop ng kape, at tumingin kay Su ng masama. Qingzhou, Miss Su, ano sa tingin mo? Nakangiting tanong ni Fellaini. Tahimik na tiningnan ni Su Qingzhou ang kanyang puting damit na pinalamutian ng kristal, itinaas ang kanyang ulo, at bahagyang ngumiti, ang damit ko ay ang pinakabagong disenyo ng iyong L group. Well, I know. Isa rin ito sa mga gawa ko. Nordic Goddess. Ang tawag dito. Ang ganda talaga ng suot mo, puri ni Fellaini na baka sa mukha niya ang pagiging saplada. Talaga. Ito pala ay tinawag na Nordic Goddess, umiling si Su Qingzhou, hindi ko man lang alam na tinawag itong pangalan, sa paningin ko, palda lang ito. Ang kasalukuyang presyo ng damit na ito ay 23,000 euros, bukod sa brand Eld, maaari lamang itong ibenta sa halagang 2,600 euros sa merkado, at ang gastos ay mas mababa sa 500 euros. Sinusuot ko ito, syempre sa tingin ko ito ay napakaganda, ngunit hindi dahil ako ay labis ang pangunahing dahilan na gusto ko ito ay ang gusto kong mapalapit kay Mr. Fellaini upang maaari kong makipag-ayos sa negosyong ito hanggat maaari. Pagkatapos magsalita, ibinuka ni Fellaini ang kanyang bibig sa pagkamangha, hindi makapagsalita ng mahabang panahon. Nate-tense din si Chen Ya, tumibok ang kanyang puso sa kanyang lalamunan, hindi niya maintindihan kung bakit pinilit ni Su Qingzhou na sabihin ito, kahit nagawa-gawa niya ito. Maganda rin ang dahilan. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, na nagpapakita ng bahagyang paghanga. Parang may naintindihan ang babae. Ngumisi si Lu Jinger, pinag-cross ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, at sinabing, Mr. Fellaini, tingnan mo ba? Ito ay isang negosyante sa tuloy-tuloy. Upang makapagnegosyo, siya ay isang walang prinsipyong makina sa paggawa ng pera, at wala siyang ideya kung ano ang kultura ng fashion. Si Fellaini ay may hitsura din ng pagkabigo, at nagpakita pa ng pagkasuklam sa kanyang mga mata, at sinabing sarkastikong, Miss Su, tapat ka talaga. Tumayo si Su Qingzhou at nagsabi, salamat sa papuri, ngunit sana ay matuto si Mr. Fellaini sa akin sa hinaharap at maging isang tapat na tao. Mula sa simula, nagpasya kang makipagtulungan sa pamilyang Lu sa halip na sa aming splendid group, hindi na kailangan ang pag-uusap ngayon. Nang marinig ito ni Fellaini, ikanaway niya ang kanyang kamay at sinabing, hindi talaga ako nakapagdesisyon noon, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Talaga. Napatingin si Su Qingzhou kay Lu Jinger at sinabing, magsisimula ang pagpupulong na ito sa simula. Sa dulo, nakatuon kayong lahat sa kultura ng kumpanya at kultura ng fashion, at hindi ninyo ako tinanong tungkol sa partikular na merkado at pakikipagtulungan sa antas ng kapital. Alam na alam mo na nag-aral ako ng economics, market at management, nagdisenyo ng mga damit, at interesado sa fashion. Ang pakikipag-usap tungkol sa mga teorya ay hindi ko espesyalidad. Sa kabaligtaran, si Jinger Lu ay nagtapos sa Parsons School of Design. Ang kanyang trabaho ay magdisenyo ng mga damit at dumalo sa iba't ibang fashion party. Nakagawa ka ng magandang kapaligiran sa pag-uusap para kay Jinger Lu. Para maramdaman ko na wala akong naiintindihan, at pakiramdam ko ay lugi ako, kaya nawala ang negosasyong ito, di ba? Palibhasay nalantad sa personal, medyo nahihiya si Fellaini, at tila nagtatampo. Pagkatapos uminom ng 2 higop ng sigarilyo, sinabi niya, dahil ang Miss Su ay kailangang mag-isip, kaya pag-usapan natin ito ngayon. Sa kasamaang palad, hindi na tayo maaaring makipagtulungan.
Hindi, natutuwa ako na hindi mo kami pinili, dahil hindi ko kailangang mamuhay sa sarili kong mundo ng pantasya, isang napakatangang kasama. Ikaw, tinatawag mo akong tanga. Itim ang mukha ni Fellaini. Siya ay naging sikat sa loob ng higit sa 20 taon. Iginagalang siya ng lahat, ngunit ngayon ay tinawag siyang tanga ng isang babae mula sa kaharian ng Xia. Pagkatapos magsalita ni Su Qingzhou, anuman ang galit na ekspresyon ni Fellaini, tumalikod siya at umalis. Su Qingzhou, tigilan mo ako. Tumayo si Lu Jinger sa oras na ito at sumigaw, anong uri ng ugali mayroon ka? Si Mr. Fellaini ay isang kilalang master sa buong mundo, maaari mo akong insultuhan. Bilasan mo at ibigay mo ito kay Fellaini. Sorry sir. Si Fellaini ay hindi pa napahiya ng ganito. Inihagis niya ang tubo sa kanyang katulong at malakas na sinabi, Miss Su, babayaran mo ang sinabi mo ngayon. Huwag kalimutan, ilang mga high-end na brand na nakipagtulungan ka sa Splendid, lahat tayo ay may share sa ating ELB. Tumigil si Su Qingzhou, lumingon, ang kanyang magagandang mata ay kasing lamig ng tubig ng taglagas sa malamig na pool, tinatakot mo ba ako, pinagbabantaan mo ako. Ano? Noble Fashion Circle. Hindi naman sa isang kasuklam-suklam na upstart na tulad mo ang makakainsulto sa akin. Samandal si Lu Jinger kay Fellaini na may mapagmataas na mukha. Si Su Qingzhou ay natural na galit, ang kanyang dibdib ay kumakabog at pababa, ngunit ang kanyang pagkatao ay hindi madaling magbitiw. Whatever. Anyway, in the end, siguradong hindi ako. Sino ang nahulog, nang matapos siyang magsalita, may narinig siyang pumalakpak at pumalakpak. Okay. Gaya ng inaasahan sa ating Presidente Su. Ang lakas ng loob. Ang galing. Tumawa si Ye Fan, ngumisi, at mabilis na naglakad. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.